Magandang araw sa inyong lahat, my beloved brothers and sisters in Christ. Ako po si Sister Maria at welcome kayo dito sa ating spiritual journey ngayong araw. Alam ko, marami sa inyo ang nanaginip kagabi. Some of you dreamed about snakes. May nanaginip na nawawala ang mga ngipin. May nakakita ng patay na kamag-anak. May nahulog mula sa mataas na lugar. May nakakita ng malaking tubig o alon. At pagkagising ninyo ngayong umaga, tanong ninyo, Sister Maria, ano ba ibig sabihin nito? May mensahe ba ang Diyos para sa akin? Today, tutulungan ko kayong maintindihan ang biblical meaning ng inyong mga panaginip. Kasi alam ninyo ba, ang Diyos ay nagsasalita sa atin through our dreams. Sinabi sa Biblia, sa Book of Job, chapter 33, verse 14 to 15. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita ng minsan o ng makalawa, bagaman hindi ito napapansin ng tao. Sa panaginip, sa pangitain sa gabi, kapag mahimbing natulog ang mga tao habang natutulog sila sa kanilang mga higaan. Mga kapatid, ang panaginip ay isa sa mga paraan ng Diyos para makipag-usap sa atin. Hindi lahat ng panaginip ay may spiritual meaning, pero maraming panaginip ang may important message para sa ating buhay. Let me share with you the most common dreams ng mga Pilipino and their biblical interpretations. Una, ang panaginip tungkol sa mga ahas o snake. Maraming Pilipino ang takot kapag nananaginip ng ahas. Pero alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Sa Biblia, ang ahas ay simbolo ng kaaway, ng tukso, ng pagtataksil. Kung nananaginip kayo ng ahas, posible na may taong sa paligid ninyo na hindi tapat. May taong nagpaplano ng masama laban sa inyo. Pero huwag kayong matakot. Kasi sinabi din sa Biblia na binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na tapakan ang mga ahas. Ibig sabihin, mas malakas tayo kaysa sa ating mga kaaway. Pero kung sa panaginip ninyo, pinatay ninyo ang ahas o tumakas ang ahas, magandang sign yan. Ibig sabihin, malalampasan ninyo ang problemang darating o ang taong nagbabalak ng masama sa inyo ay matatalo. Pangalawa, ang panaginip na nawawala ang ngipin. Ito ang isa sa pinaka-common na panaginip ng mga tao. Nakakatakot, di ba? Paggising mo, hinahaplos mo agad ang ngipin mo kung nandoon pa. Sa biblical interpretation, ang ngipin ay kumakatawan sa lakas, sa kapangyarihan, sa kakayahan. Kapag nawawala ang ngipin sa panaginip, possible na may fear kayo na mawalan ng kontrol sa buhay. Baka natatakot kayong mawalan ng trabaho, mawalan ng financial stability o mawalan ng posisyon sa lipunan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa Diyos, hindi sa ating sariling kakayahan. Kaya kung nananaginip kayo nito, siguro sinasabi sa inyo ng Diyos na huwag umasa sa sariling lakas, kundi umasa sa Kanya. Pangatlo, ang panaginip tungkol sa patay na kamag-anak o loved ones. Ito ay napaka-emotional na panaginip. Maraming Pilipino ang nananaginip ng kanilang mga yumaong magulang, lolo, lola o mga kapatid. Pagkagising, umiiyak sila kasi miss na miss nila ang taong yon. Sa biblical perspective, kapag nananaginip tayo ng mga yumao, minsan ito ay paraan ng Diyos para paalalahanan tayo ng mga lesson na itinuro nila sa atin. Minsan, reminder ito na kailangan nating ipagpatuloy ang legacy nila. Minsan, comfort ito mula sa Diyos na ang ating mga mahal sa buhay ay nasa kapayapaan na. Pero importante rin na alam natin hindi tayo dapat makipag-communicate sa mga patay through our dreams. Ang Biblia ay malinaw dito. Ang ating panalangin ay dapat lang para sa Diyos, hindi sa mga espiritu ng mga yumao. Pang-apat, ang panaginip na lumalangoy sa malaking tubig o may malaking alon. Water sa Biblia ay may maraming meaning. Minsan, tubig ay simbolo ng banal na espiritu, ng buhay, ng refreshment.
Pero malaking alon o baha ay karaniwang simbolo ng problema, ng pagsubok, ng emotional overwhelm. Kung nananaginip kayo na nalulunod sa tubig, ibig sabihin feeling ninyo ay nalulunod na kayo sa mga problema. Pero kung nananaginip kayo na lumalangoy kayo o nakakaahon sa tubig, ibig sabihin lalampasan ninyo ang challenge na yan. Panglima, ang panaginip na lumipad o nahulog mula sa mataas. Ang paglipad sa panaginip ay usually good sign. Ibig sabihin, may freedom kayo, may growth, may spiritual elevation. Pero ang pagbagsak o paghulog ay opposite. Ibig sabihin, may takot kayong bumagsak, mabigo o mawalan ng control. Marami pang ibang common dreams ng mga Pilipino, yung nanaginip ng kasal, ng anak, ng pera, ng pagkain, ng bahay, ng paghahabol ng hindi kilalang tao. Lahat ng ito ay may meaning at willing akong i-explain sa inyo one by one sa future videos kung gusto ninyo. Pero ngayon, gusto kong turuan kayo kung paano kayo magiging wise sa inyong mga panaginip. Una, hindi lahat ng panaginip ay spiritual. Minsan, panaginip lang yan dahil sa kinain ninyo before bedtime. Minsan, reflection lang yan ng stress ninyo sa araw. Hindi ibig sabihin porke nananaginip ka ng pizza, may spiritual message ang Diyos tungkol sa Italian food. Pangalawa, magtanong kayo sa Diyos. After ninyong managinip, magtanong kayo, Lord, may gusto po ba kayong sabihin sa akin through this dream? Bigyan po ninyo ako ng clarity at makinig kayo. Minsan, ang sagot ay darating through Bible reading, through worship, through other people. Pangatlo, isulat ninyo ang inyong mga panaginip. Keep a dream journal kasi minsan ang meaning ng panaginip ay magiging clear lang after weeks or months. Makikita ninyo ang pattern. Makikita ninyo kung paano nag-unfold ang prophecy o warning na yun sa inyong buhay. Pang-apat, at ito ang pinaka-importante, never let your dreams control you. Ang dreams ay guide lang, hindi dictator ng buhay ninyo. Ang final authority ay lagi ang Word of God. Kaya kung may panaginip kayo na against sa Biblia, like for example, sinasabi sa inyo na gawin ang masama, ignore ninyo yan, hindi yan galing sa Diyos. Now, mag-pray tayo para sa spiritual discernment, para maintindihan natin ang messages ng Diyos through our dreams. Heavenly Father, salamat po sa gift ng dreams. Salamat po na gumagamit kayo ng iba't ibang paraan para makipag-usap sa amin. Panginoon, we ask for wisdom and discernment. Turuan po ninyo kami na maintindihan ang mga panaginip na ito. Alisin po ninyo ang takot sa aming mga puso. Palitan ninyo ng peace at understanding para sa lahat ng nanood nito na nananaginip ng nakakatakot. Panginoon, we pray for protection. Takpan po ninyo sila ng inyong dugo. Bantayan po ninyo ang kanilang tulog. Bigyan po ninyo sila ng peaceful dreams na magpapalakas ng kanilang pananampalataya para sa mga nananaginip ng warnings. Panginoon, bigyan po ninyo sila ng wisdom para gumawa ng tamang desisyon. Protektahan po ninyo sila sa mga kapahamakan. Para sa mga nananaginip ng prophecy at blessing, Panginoon, ipahayag po ninyo kung kailan at paano ito mangyayari. Bigyan po ninyo sila ng patience at faith na maghintay. We declare na ang aming dreams ay sacred space kung saan kayo ay makakapag-communicate sa amin. We invite you into our sleep. Magsalita po kayo. Naririnig namin kayo. Susuundin namin kayo. In Jesus' powerful name, we pray. Amen. Mga kapatid, bago tayo mag-end, gusto kong mag-share ng isang practical tip. Bago kayo matulog tonight, magtayo kayo ng spiritual hedge of protection. Sabihin ninyo, Lord, takpan po ninyo ako ng inyong dugo.
protektahan ninyo ang aking isip at dreams. Kung may gusto kayong sabihin, magsalita po kayo ng malinaw. At kung may masasamang espiritu na gustong manggulo, paalisin po ninyo sila sa pangalan ni Jesus. Gawin ninyo ito every night. Makikita ninyo magiging mas peaceful ang inyong tulog. Magiging mas clear ang messages na natatanggap ninyo. At isa pang tip, basahin ang Biblia before sleeping. Kahit isang chapter lang, kahit isang psalm lang, dahil ang Word of God ay protection. Ito ay shield sa ating mga isip. If you want to share your dreams and ask for interpretation, mag-comment kayo sa baba. Basahin ko yan at susubukan kong sagutin kung ano ang possible meaning based sa Biblia. Pero remember, ako ay tao lang din. Ang best interpreter ng inyong dreams ay ang Diyos mismo. So always pray and seek Him first. At kung blessed kayo sa video na ito, please share this sa inyong family and friends na nananaginip din ng mga mysterious things. Baka through this video, makakuha sila ng answers na hinahanap nila. Subscribe kayo at i-on ang notification bell para sa more biblical teachings about dreams, visions, and spiritual warfare. Marami pa akong i-explain sa inyo sa susunod na videos. Always remember, mga kapatid, ang Diyos ay nakikipag-usap pa rin sa atin ngayon. Hindi lang through prayer, hindi lang through Bible, pero through dreams din. Kaya huwag baliwalain ang inyong mga panaginip. Baka may important message ang Diyos para sa inyo. May the Lord give you peaceful sleep and revelatory dreams. May you hear His voice clearly. May you walk in His wisdom. Hanggang sa muli, mga kapatid. Si Sister Maria ay nanalangin para sa inyo. God bless your dreams. God bless your life. Mahal kayo ng Diyos. Amen.